Wala kang tatawaging asawa ko kahit kanino sa pamilya ni Miguel na iintindihan mo, Maria? Yes, ma'am. Kinabahan na saad ng sekretarya. Ilang sandali pa, pangkunan ni Henry ang dalaga patungo sa Mercedes nito at dinala sa ospital. Dinala agad sa emergency room si Amanda. Alam ba ni Miguel to, Maria? Tanong ni Henry. Ayaw ni Ma'am Amanda na tawagan kong asawa niya. Kuro ipaalam dito ang pagdadala natin sa ospital. Ni isa mga in-laws niya. Naku, bakit kaya? Nababahalang tanong ni Henry. Pero baka magalit si Miguel. At kapag may nangyari kay Amanda, tayong masisi. Ayoko pong tawagan si Mr. Grospe. Magagalit si Ma'am. Akong tatawag. I'll take the consequences. Isang napakalusog na baby girl ang isinilang ni Amanda at nasa nursery na ang baby nang makarating si Miguel. Tulog na tulog naman si Amanda sa kanyang hospital suite. Bakit ngayon lamang niyo ako tinext? Sumbat ni Miguel. Ayaw po ni Ma'am na tawagan ko kayo ang mga parents ninyo, sir. Nagalit ng tatawagan ko na po kayo. Sinaway ko na lang kagustuhan ni Amanda, Miguel. Saad ni Henry. Alam kong kailangan malaman mo na nasa ospital ang asawa mo. Salamat, pare. Sige, ako nang bahala dito at maraming salamat sa inyong dalawa. Nang magkamali si Amanda, nasa tabi niya si Miguel. Hawak ng lalaki ang kamay niyang walang dextrose. Binawi agad ito ni Amanda at tumagilid para talikuran ng asawa. Amanda, what's wrong with you? Bakit ayaw mo kong patawagan ang dalhin ka sila sa ospital? Please, Miguel. Ayoko makipag-usap. Napapagod ako at nanghina at gusto ko na magpahinga. I'm here, love. Babantayan kita. Hindi na kailangan. Maraming nurses at doktor dito. Nagpalagay na ako ng ekstrang kama. I'm staying here. Ikaw ang bahala kung yun ang gusto mo. Pero hindi kita kailangan dito. Napailing na lamang si Miguel. Ayaw niyang makipagtalo sa bagong panganak na asawa. Hindi niya iniwan si Amanda kahit na hindi siya kinikibo ng asawa. Hanggang sa ma-discharge ito sa ospital. Nang nasa bahay na sila, hindi na nakapagpigil si Miguel. Look, Amanda. Hindi tayo pwede magpatuloy ng ganito sa nagkakalabuan dahil hindi tayo nagkakaintindihan. Ano bang nagawa ko at bigla mo kong iniwasan? Natawa si Amanda. Napakagaling mo din palang artista, Miguel. Bagay na bagay nga kayo ng babae mong artista si Dayan Gutierrez. Pero sayang. At kahit naging trying hard siya, ay hindi sumikat. Nalaos agad. Pero natitiyak kong napakagaling niya sa kwarto. Natigilan naman si Miguel. Paano mo nakilala si Dayan? Pinuntahan niya ako sa opisina. Ang kapal ang mukhang ipangalanda kang may relasyon pa rin kayo at babawiin ka niya sa akin. Well, sabihin mo sa kanyang, kanya ka na. Biglang naunawaan ni Miguel ang pagmamaktol ng asawa. Nagsiselos ito at natuwa siya. Nangangahulugang mahal siya ni Amanda. Sweetheart, please. Huwag kang basta maniniwala sa babaeng yun. Nasaktan lamang ang pride niya dahil hindi siyang pinakasalan ko. Yes, hindi naman agad ako naniwala eh. Dahil iniisip kong isa kang desenting tao. Ganun naman pala eh. Ano pong problema? Hetong problema. Inilabas ni Amanda mula sa kanyang case ang Chinese newspaper at mga larawang nakalagay sa envelope. Iniabot ito kay Miguel. Anong mga to, Amanda? Bakit hindi mo buksan? For your eyes only. Dahil nagsawa na ako sa katitingin sa mga yan. Totoo. Kahit nasa kung saan hindi pasadong arte ng babae mo. Pinuksan ni Miguel ang envelope at tumambad sa kanya ang mga larawan nila ni Dayan habang may nangyayari. Nagkulay abo ang mukha ng lalaki at natigilan ito. Lalo na nang makita ang Chinese newspaper kung saan naroon ang larawan nila ni Dayan. Amanda. Love, pwede kong ipaliwanag ang lahat ng to. Hindi na kailangan. Mas mabuti pang ihanda mo ng mga gamit mo at umalis ka na. Umalis ka na sa pamamahay ko. Pero asawa mo ko. Kasal tayo legally. I will file for legal separation or annulment. Whatever is more convenient. Hindi na tayo maaaring tumira pa sa ilalim ng iisang bubong. Uminahon ko naman, Amanda. Wala nang paggalang o tiwala sa'yo, Miguel. Useless na magpatuloy tayo sa magkasama. Nawala na rin pati ang aking pagmamahal sa'yo. Natigilan si Miguel. Pinagmasdan ng asawa. I see. Hanggang dyan lamang pa lang yung katatagan. Papanghusga ka.
At ni ayaw mong makinig ng paliwanag. Huwag ka mag-alala. Makukuha mo pa rin ng yung 10 million pesos. Bayad sa pagpapakasal mo sa akin at pagbibigay ng yung pangalan sa mga anak ko. Anak natin, Amanda. Nakalimutan mo na yata tayong dalawang lumikha ng mga yan. Well, magkakaroon ka naman ng visiting rights ayon sa batas. Pwede mo siyang ilabas at iuwi sa inyo for a certain period of time. Hindi ako aalis. Kailangan mo ko. Kapapanganak mo pa lang. Bahala ka. Huwag ka lang magkakamaling lumapit sa akin, Miguel. Dahil para sa akin, wala na akong asawa. Hindi kumibo si Miguel. Mananatili siya sa bahay nila at iisip ng paraan para mapatawad siya ni Amanda. Mahal na niya ang asawa. Mahal na mahal at parang hindi niya magagawang mabuhay na maayos kapag nagkahiwalay sila. Hindi rin niya inaasahang mamahalin niya ng ganoon kalalim ang babaeng nagtangkang bilhin lamang ang kanyang pangalan para sa proteksyon ng anak. Pero pagdaan ng panahon, na-develop ang pagmamahal niya rito. Ilang ulit niyang tinangkang humingi ng tawad. Kung kinakailangan lumuhod ako, Amanda, gagawin ko. Patawad mo lamang ako. Pero labis ding nasaktan si Amanda at tila nasugatan ng kanyang pride. I can never forgive you, Miguel. Mabuti pang umalis ka na. Laylay ang mga balikat na nag-impake ang lalaki. Naramdaman niyang hindi matitinag ang desisyon ng asawa. I will be around if you need me, sabi niya. Pero wag mong ipagkakait sa akin ang anak natin. Magsabi ka lamang kung dadalaw ka, dahil aalis ako. Ayoko makita ang pagmumukha mo. Nasaktan din si Miguel. Noon lamang niya naisip na lumuhod sa isang babae. Handa niyang ibaba ang kanyang pride, pero napahiya pa siya. Hindi pinahalagahan ni Amanda ang kagustuhan niyang magkasundo silang muli. Nakaramdam ng matinding puot si Miguel para sa kanyang asawa. Sino ba ang babae ito na hindi marunong magpatawad at napakataas ng pagtingin sa sarili? Umuwi sa kanyang sariling bahay sa Cavite ang lalaki. Nagsimula itong uminom, na bawal sa kanyang pagiging boksingero. Nagbabad siya sa gym at halos doon na matulog. Awang-awa naman si Lawrence sa kaibigan. Binalak niyang ayusin ang problema ng mag-asawa. Kaibigan niya ang dalawa at kababata niya si Amanda. Pinuntahan ni Lawrence si Amanda sa opisina nito at napag-usapan nila si Miguel at ang mga larawang naging dahilan ng pagkawasak ng kanilang relasyon. Nakita ko mga larawan, Amanda. Sino ba nagbigay sa'yo ng mga yun? Ewan ko. Sabi ni Maria, nakita na lamang yung envelope sa ibabaw ng kanyang desk. Anun sa job? Di kaya si Cristo naglagay ng mga to doon? It doesn't matter kung sino naglagay. Pero, the pictures speak for themselves. Age of computer ngayon, Amanda. Sabi ni Miguel na matagal na nakuhang larawang yun. Way back, bago pa man kayo nagkakilala. Pero maaaring dinoktorte na Dayan o ni Chris para magmukhang parang kailan lamang ito nakunan. How about the Chinese newspaper? Publicity stunt na maaaring kagagawa ni Dayan. Mali naman ng Chinese press kung anong katotohanan. Lawrence, mabuti pa nga siguro ikaw na lang ang pinakasalan ko nang nag-alok kang pananagutan ng dinadala kong anak ni Miguel. Wala sana ako sa sitwasyon na to. Pero hindi mo ko mahal, Amanda. Nagsabi ka lamang ng totoo. Magiging magulo lalo kung katuluyan tayo. Nagkatawanan na lamang sila. Patawarin mo na si Miguel sa ibinibintang mong kasalanang hindi naman niya ginawa. Paano naman matitiyak to? Sino bang dapat mong paniwalaan, Amanda? Ang sarili mong asawa? Ang mga tao may masamang motibo sa'yo. Galit si Chris dahil tinanggal siya sa trabaho ni Miguel. Naghihiganti siya at sinusunod mo naman. Paano napasa communities ng mga larawang yan, by the way? Ayon kay Raymond, 2 beses daw nitong nakitang magkasama sa pagkain sina Chris at Dayan. Tila may mahalagang bagay na pinag-uusapan. Natigilan naman si Amanda. Nagplano nga ba ang dalawang ito para sirain ang pagkasama nila ni Miguel? Aniya sa sarili. Pag-iisipan ko muna mabuti ang lahat, Lawrence. Salamat sa tulong mo. Huwag mo nang patagalin. Inuubos ni Miguel ang sarili sa kainom at alam mong makakasama ito sa kanyang pagiging boksingero. Pumuntong hininga si Amanda. May laban si Miguel na malaki sa Japan within 3 months. Kailangan niya makarecover sa emotional trauma dinulot ng iyong paghihiwalay. Gusto mo bang matalo siya, Amanda? Of course not. Hayaan at pag-iisipan ko agad ang lahat. Napapikit at sumandal si Amanda sa kanyang swivel chair nang nakaalis na si Lawrence. Bakit nga ba napakahirap para sa kanya ang magpatawad? Mauulit na naman ba ang nangyari noon sa kanilang Jonas?
Biglang bumalik sa kanya ang lahat ng nakaraan. 18 years old na si Amanda. So very young and so much in love kay Jonas. Ang kanyang first love. Magtatapos na sila noon sa high school nang hilingin sa kanya ng nobyo na may mangyari sa kanila. Mainit ang lalaki sa ganoong edad. 18 siya at hindi siya pumayag. Kahit kailan ay hindi siya naniniwala na may idulot na kabutian ang huliling ng nobyo. Alam niyang nadisgusto si Jonas. Matagal na hindi nakipagkita sa kanya. Hindi siya nakatiis dahil mahal din niya ang lalaki. Pinuntahan niya sa inuupahang apartment ng lalaki. Kung bakit tila nakalimutan nitong ilak ang pintuan ng apartment kaya nakapasok siya na hindi naramdaman ng binata. Balak niyang sorpresahin nito. Sabihing sana ay magkasama na sila. Nang palapit na siya sa kwarto, nakarinig siya na nagtatawanan. Ang isa sa mga tinig ay mula sa isang babae. Maingat niyang itinulak ang pintuan at pumasok. Nakita niya ang mga ito. Si Jonas at ang kasama nitong babae at may nagaganap sa kanila. Parehong walang mga kasuotan sa katawan. Napasinghap siya sa gulat na naramdaman na ikinabigla ng dalawa. Patakbo siyang bumaba sa hagdan pero hinabol siya ni Jonas. Hindi siya inabutan nito at hindi nasundan dahil walang suot ito sa katawan. Later, pagkaraan ng 2 araw, pinuntahan siya ni Jonas at lumuhod ito sa paghingi ng tawad. Pero hindi niya ito tiningnan. Iniwan niyang nakaluhod ang lalaki sa sahig. I hate you, Amanda. Wala akong pakiramdam. Tinghal ng lalaki. You are a cold, arrogant. Who do you think you are, huh? Nasaktan siya at mula sa araw na yon, naging man-hater siya at umabot sa edad na 28 na walang naging boyfriend. Ipinangako niya na hindi na iibig muli. Maraming lalaking nagtangkang makalapit sa kanya ngunit kahit isa sa mga ito ay wala siyang pinansin. Hindi na niya kailangan ng isang lalaki sa kanyang buhay. Hanggang noong birthday party niya, nalasing siya at nakatagpo niya si Miguel. Hindi niya akalain na bibigay siya sa lalaki ng gabing iyon. Ngayon, tila nauulit na naman ang lahat. Ngayon marahil ay dapat niyang baguhin ang kanyang pag-uugali. Kailangan niya makaunawa. Dapat siyang magpatawad. Miguel, dumaloy ang kanyang mga luha. Pinahid niya ang mga ito nang lumapit sa kanya ang yaya ni Miguel James Jr. Ma'am, ayaw pong kumain, James. Sabi nito. Oh, bakit daw? Hinahanap po ang kanyang daddy. Napalunok siya. Tila pati ang kanilang anak ay nahihirapan dahil sa katigasan ng kanyang kalooban. Sa pagmamatigas niya ay hindi lamang siya ang nasasaktan, pati na ang kanilang anak na si Miguel. Nilapitan niya ang anak. James, kailangan kumain kay anak. I want my daddy. Maktol ng bata. Bakit hindi na siya umuwi dito, mommy? Kasi pinaalis mo. Masungit ka kay daddy. I don't like you anymore, mommy. Natigagal si Amanda. Huwag mong sabihin yan, anak. Mommy loves you. I want my daddy and I hate you. Napatingin siya sa yaya ng bata. Humihingi ng saklolo ang kanyang mga mata. Ma'am, kakabuti po sigurong tawagan ninyo si Sir para kumain si James. Pwede bang ikaw nang tumawag, Sally? Heto ang cellphone number ni Miguel at ang landline phone number niya. Yes, ma'am. Agad namang nakarating si Miguel matapos hagkan ang kanilang babe girl at inasikaso nito si James. I want to go with you, Daddy. Sabi ng bata at yumakap ng mahigpit sa ama. Napatingin si Miguel kay Amanda. Sa'yo mo na yan kung gusto mo ng bata. Malamig na sabi niya. Amanda, mag-usap tayo. Pero tumalikod na ang babae. Sally, ihanda mo mga gamit ni James. At baka pwedeng sumama ka sa amin dahil kailangan ng bata ang yaya. Wika ni Miguel. Nagpaalam si Sally kay Amanda at agad naman itong pinayagan ng babae. Noon na-realize ni Miguel na talagang wala ng pag-asang magkabalikan sila ng asawa. Tila nakahandang mapalayo ang babae sa anak, huwag lamang bumalik sa kanila si Miguel. Kung yan ang gusto mo, ikaw ang bahala. Sabi ni Miguel sa karimlan ng gabi nang makatulog na ang anak. Itanabi niya ito sa kanya. Ilang ulit na ipinasundo ni Miguel si James sa kanyang sekretary at bodyguard pero ayaw sumama ng bata. Huwag ninyong pilitin kung ayaw at baka makasama sa emosyon ng bata. Sabi ni Miguel. Sabihin mo kay Amanda na kukumbinsin ko umuwi si James.